Huwag matakot pumasan ng krus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 9, verses 22 to 25, and I read it for you. The Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then he said to them all, If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will save it. What does it profit them if they gain the whole world but lose or forfeit themselves? Ngayong tayo po ay pumasok na sa panahon ng Kwaresma, isa po sa salita na palagi nating maririnig ay ang salitang krus. Sa krus, nakita po natin kung papaanong pinasan ito ni Jesus. Ang krus ang nagsilbing daan upang ipamalas sa atin ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Hindi nagdalawang isip si Jesus na pasanin ito. At hindi rin nagdalawang isip si Jesus na siya ay ipako sa krus. Sa bawat hakbang niya patungo sa Kalbaryo, pasan-pasan ang mabigat na krus, tayo ang kaniyang iniisip. Nais niya tayong iligtas. Nais niyang mag-iwan ng isang halimbawa ng isang pagmamahal na walang kondisyon, walang pag-aalinlangan, kung hindi pagmamahal hanggang kamatayan, hanggang katapusan. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay inaanyayahan na huwag matakot pumasan ng krus. Hindi literal, bagkus ang mga krus ng ating buhay. Araw-araw natin silang papasanin. Nariyan si Jesus, ang modelo ng pagpapasan ng krus. Master na ng Panginoon ito. Kaya magtungo tayo at magpaturo sa Kanya kung papaanong magmahal hanggang sa kahuli-hulihan at pumasan ng krus hanggang sa kahuli-hulihan. Matatapos ang lahat, gagaan din ang mga krus na ating pinapasan sa buhay. Lagi po nating tatandaan, hindi sa pabilisan, kung hindi sa pagiging tapat at pagmamahal na ating ibinubuhos sa tuwing tayo ay pumapasan ng krus. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kaming pumasan ng krus ng aming buhay. Sa tuwing kami po ay nanghihina na at nawawalan ng pag-asa, nawa tulungan niyo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.